Hi everyone, good evening. Welcome back ulit sa ating devotions. For tonight, our topic is from the book of Proverbs, chapter 27, verse 17. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. So, sa talatang ito, nakikita natin na yung disenyo ng Diyos sa tao ay hindi upang maging mag-isa, kundi maging community. Si Adan, nilikha siya hindi para mag-isa. It's not good for man to be alone, kaya binigyan siya ng kasama, at yun ay si Eva. Kasi, nilikha tayo ng social being. Yung makipag-socialize at makisalamuha sa ibang tao. At yung healthy relationship ay laging may mutual benefits. Nilikha tayo ng Diyos para may karelasyon, makipagrelasyon, at makipagrelasyon sa Diyos. So, yung laging merong kaagapay or pagkatulong, at yun yung lalo sa mag-asawa, hindi pwedeng yung babae lang yung nagkikinabang sa relationship or yung lalaki lang. Dapat parehas, lahat sila nagbe-benefits. Nag-grow sa relationship. So, iron sharpens iron. At ang tao ang nagpapatala sa tao, sa iba pang tao. May mutual benefits. Kailangan, we need to be surrounded by itself, by merong mag-impluwensya sa atin. Kung sino yung mga taong nakapaligid sa atin, ipapaligid sa atin sarili. At binigay sa atin ng Diyos na kailangan may ka-partner tayo. At makakatulong yun sa atin, lalo na yung mga taong nakaka-impluwensya din sa atin na kung ano yung pananaw natin. Lahat tayo, we are surrounded by human na yung mga impluwensya na tatanggap natin sa kapaligiran natin na nagpipid sa atin ng impluwensya na minsan, nakakapagpasaya ng puso natin. At kailangan na evaluate natin yon. Sino ba yung taong mga nasa paligid natin? Or sino ba yung mga taong hinaayaang mag-impluwensya sa atin? Minsan hindi natin yun makakontrol. Pero, makakontrol natin kung ano yung pwede nating isipin, kung ano yung pwede nating ipid sa ating sarili. Yung mas maganda kung mapapalapit tayo sa Panginoon at kung anong i-apply natin sa ating buhay na kailangan we need surrounded by people na makakatulong sa atin na lumago sa salita ng Diyos. At ang mga tao nilikha yan para magkaroon tayo ng isang community na doon tayo lalago, na mapapalago tayo at mapapalago din natin ang iba. So, doon tayo mag-i-improve, makatulong sa kapwa at makatulong din sa atin. So,
pwede tayong makatulong at pwede din tayong matulungan. Kaya, kailangan natin ng community. Hindi tayo mabubuhay para sa ating sarili lang. Kailangan natin ng ibang tao para matulungan tayo at makatulong din sa kanila. At ayon sa Matthew chapter 13, sa mga talatang ito, si Jesus Christ kausap niya si Peter. At doon, sabi niya, I tell you, you are Peter. And on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, sinabi ng Diyos kay Pedro sa ibabaw ng batong iyon na itatayo niya ang kanyang iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi. So, si Jesus Christ mismo, yung founder ng church, body of Christ, siya yung nag-design at nagtatag ng iglesia. So, sino ba tayo para hindi natin kakailanganin ng church? Hindi tayo pwedeng maging mapagpalalo na hindi natin kailangan ng ibang tao at hindi kailangan natin may makatulong sa atin para hindi pwedeng ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo. Kaya dapat ini-strengthen natin yung sarili natin na hindi lahat ng iglesia ay perfect. Sometimes matitisod tayo at marami tayong makikita na hindi natin magugustuhan at talagang nakakapagpatisod sa atin. Ang church ay isang grupo para mag-gather tayo together at pinubuo yun ng mga taong makakasama natin at mga makasalanan din pero nagsisisi at gusto magpasakop sa Diyos. Kaya imperfect yan kasi lahat naman tayo imperfect. Ang tao ay makasalanan na naging member ng church. So, kaya hindi tayo pwedeng maging arrogante na hindi natin kailangan ng church. So, marami tayong matutunan sa Proverbs. Kasi, doon natin may experience yung ihasa tayo at makatulong din maghasa sa iba. So, yun yung mga katuroan sa talatang ito. So, Proverbs 27, verse 17. Matuto tayo sa environment, sa isang discipleship, at yun yung tamang lugar na i-treasure mo yung mga taong nakakasalamuha mo at dahil binigay sila ng Diyos para makilala mo, para makasama mo yung environment will you grow. Kaya ipagpasalamat natin sa Diyos na nagkaroon ka ng community na kung paano itinatag ng Panginoon yung iglesia, ganun din niya. Kaya nagkaroon ng discipleship. Si Jesus Christ ang nag-design nun. Kaya nakarating sa atin kasi yung disenyo ng Diyos na discipleship ay hindi yun maghihinto na kailangang